sa ating lahat. At ang aking morning devotions for today ay mabasa po siya sa Matthew chapter 22 verse 34 to 40. Ang sabi dito, ang dakilang utos. So bago ang lahat, Lord, thank you Lord for this day. Thank you Lord for the life of my employers. Thank you Lord for the life. Thank you Lord sa life of my mga magulang, kapatid, at sa mga manunod. Lord, ikaw po ang maparangalan sa aming buhay sa araw-araw, Lord. At I pray, Lord, na aking munting channel ay makatulong po ito sa mga baguhan. In Jesus' name I pray. Amen. Magandang araw po sa ating lahat. At medyo mainit na naman dito sa Hong Kong. But sige, enjoy lang ang buhay. So, sabi po dito, ang dakilang utos. Ngunit nang marinig ng mga Pariseo, napatahimik ni Jesus ang mga Saduceo at nagtipon sila. At sa isa sa kanila na tagapagtanggol ng kautusan ay nagtanong sa kanya upang siya ay subukin, Guro, alin ba ang dakilang utos sa kautusan? At sinabi sa kanya, ibigin mo ang iyong Panginoon mong Diyos ng buong puso at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at unang utos. Ang pangalawa ay katulad nito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalig ang buong kautusan at ang mga propeta. Yan. O, sabi po dito, napakaliwanag, ibigin mo ang iyong Diyos ng buong puso at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang unang dakilang utos. So ito, sabi nga, God first po talaga. Alam niyo po, pag iniibig natin ang Panginoong Hesus sa ating pamumuhay, sa isip, sa salita at sa gawa, alam niyo po, makikita po yan sa ating lifestyle. Alam niyo po, ang tinatawag na blessed na tao ay ang nagpapahayag ng isang dakila. Ito katulad ng aking ginagawa, masasabi kong I'm blessed kasi kayang-kaya ko po siyang magbasa o magpahayag ng salita ng Panginoon nang walang alinlangan. Dati po, nung hindi po ako marunong sa salita ng Panginoon, parang ako po hiyang-hiya. Ang hiyang-hiya po pala, habang nahiya ka po pala, ang nagre-represent sa iyo is si Satanas. Kaya tayo pong lahat, dapat po nating dakilain ang salita ng Panginoon dahil alam niyo po, ito po ang talagang ating buhay. Sabi nga po dito, isa sa kanila, tagapagtanggol, ay nagtanong sa kanya at siya ay subukin, Guro, alin ba ang dakilang utos ng kautusan? At sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong pag-iisip. Ayan, buong puso at buong pag-iisip. Kaya dapat ang ating pag-iisip lagi ay nakatuon for God's glory, hindi sa makabunduhang mga bagay. Alam niyo po ba yung makamagundang bagay? Unang-una po yun yung pera, luho. Basta lahat ng bagay na hindi for God's glory is yun po yung nakasira sa ating buhay. Sabi, ito ang dakilang unang utos. Yan, napaka-dakilang utos ito dahil alam niyo po, God is the most important in our daily life. Why nagkakaroon po tayo ng peace of mind. Alam niyo po, pagka may Kristo ka sa iyong buhay, andun po yung joy, peace, perseverance, yung kindness, lahat po ng mabubuti ay naayon po sa Panginoong Hesus. Pero sinasabi po doon na ang salita ng Panginoon ay dapat po ito ginagamit po sa tama at mabuting hangarin. Alam niyo po na ang mabuting hangarin po sa buhay is nakikita po yan sa ating pamumuhay. Kaya dapat po na ang ating buhay ilan po natin for God's glory around. Alam niyo po, ang pagsamba sa Panginoon, unang-una po,
para sa akin po is yung humbleness. Alam mo po, napakahalaga po yung humbleness. Ibig sabihin ng humbleness is don't think others is better than you. Yun po yun. At saka wag po tayo masyadong nag-uusga, lalo na po yung iba, katulad po natin mga Kristiyano na sinasabi. Alam niyo po, pag talagang totoong Kristiyano ka na po, kailangan po hindi mo tinitignan yung religion, dapat tinitignan mo yung connecting to God's glory individually. Kailangan po tayo yung marunong naman po tayo sa Biblia, dapat po tayo po yung mamuna. Hindi po tayo yung naunguna na, ay wag ka dyan, wag ka dyan. Kadalasan po kasi na-experience ko po yan, yung may mga kanya-kanyang grupo. Alam niyo po, ang grupo po, hindi po kayo niyan masasalba. At lalong-lalo na po yun, pag nagka-problema po kayo sa pera, ay naku po, ang sasabihin sa inyo, pag-pray lang kita. Pero alam niyo po, pag nasa Panginoong Isus ko po, mapapera man yan, mapaano man yan, alam niyo, ilalaan mo na lang sa Panginoon. Kumbaga, ibibigay mo na lang. Sabi nga po sa come to me and all your burdens I give you. Ang sinumang lumalapit sa akin ay bibigyan ko ng kapahingaan. Yan, ang sabi po ng Panginoon. Ang kapahingaan po na sinasabi po is yung may peace of mind ka, hindi po yung may pera ka ha. Kasi po minsan nagiging sinasabi nung iba, sinasabi nila na I'm blessed pagdating sa pera. Alam niyo po, hindi po lagi sa pera is a blessings. Minsan po, kahit din po si Satanas, na kapag ano din po yan ng maraming pera. Katulad po ngayon, di po ba, ang trending sa atin ngayon sa Pilipinas, puro na lang sila nag-aaw sa pera. Ayun ako po. Buti na lang at may isang si Mayor Beco, alam niyo po pag nag-standing ka in the words of God, no matter what happens, alam niyo po, ang talagang nagsisilbi sa Panginoon is na tumatayo po talaga sa katotohanan. No matter na kahit against pa siya ng buong bansa, after to that mayor na marami pa po yung susunod na kagaya po niya, dahil siya po yung talagang nakikita nating lahat kung paano po siya magpatakbo sa kanyang bayan. At sa tuloy ko po, ang pangalawa naman is at ang pangalawa ay katulad nito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Ikaw guys, paano ka ba umibig sa iyong kapwa? Ako dati, nung talagang hindi pa ako puspos sa salita ng Panginoon, ang akala ko noon, pag binigyan mo ng pera yung isang tao is love na. But hindi. Nakita ko nung nagdaang panahon, habang ako'y but in my heart, I want to help sa mga iba't ibang klaseng pangailangan, but hindi pala. Na-experience ko na pag binibigyan mo yung isang tao, lalo na pag nakadepend na sa'yo, tinutulungan lang din natin silang maging tamad. Yun po yung aking nakita. But kung ang itutulong po natin is guidelines, but yung talagang kailangan ng pera, yun doon that time po talaga ang bigyan natin sila ng pagkakataon or pahiramin natin sila. But na-experience ko po through dito ako sa Hong Kong, maling-mali yung aking nagawa. But hindi naman po ako nagsisisi kasi na alam ko kung paano ang pakiramdam ng hindi binabalikan. Nung ako'y natuto talaga, ang talagang pagmamahal pala sa kapwa is i-guide mo siya sa tama, payuhan mo siya sa tama, at higit sa lahat, huwag mo siyang itutolerate sa kanyang mali. Ito po yung talagang love. Hindi po masasabing love yung nagkamali na siya na, oh, sige lang, okay lang yan. Sinasabi ko nga po ulit. Ang okay lang po sa kay Lord, hindi po pwede. Kaya nga po may hell at saka heaven. At saka titignan po natin, susuriin po natin yung ating pamumuhay. Tandaan po natin, hindi lahat ng sa pera, sa bagay is nanggagaling sa Panginoon. Napakaliwanag. Makikita po nyo yan sa lifestyle ng isang tao. Ang una-una po, ang talagang makikita mo kung God's glory, for God's glory po siya, paano siya makisama sa walang nakukuha.
po. Alam niyo po, doon mo marirealize or yung nagkasala sa'yo, paano mo pakisamahan yung nagkasala sa'yo. Doon mo matitrace or makikita kung gaano ka na ka-level up sa Panginoon. Kaya napakabisa po itong Bible po guys. Ito po yung kung gusto po nating mabago ang ating buhay, hindi po natin kailangan ng maraming libro. Dito lang po tayo magbasa. Alam niyo po yung pagbabasa tapos ina-apply niyo. Parang maganda nga po yung ikaw mismo nagbabasa kasi ikaw nakakatuklas na ay ang dami ko na palang kasalanan. Ay ang dami ko palang maling nagawa o paraan. Doon po magre-reflect mismo kaysa yung nire-review ka pa ng tao, napapaya ka. Dito po pag ikaw po yung nagbabasa, ang tao sa mo po dito si Lord lang. At least si Lord naiintindihan niya tayong lahat at alam niyo po bibigyan ka ni Lord ng ng humbleness ng heart. Kagaya ko po dati, ako po'y palaaway dati sa amin. Ako'y nangahamon sa amin sa kapitbahay. But glories to God, nung umuwi na ako, talagang ayaw ko na ng away. Ayaw ko na po ng away. Kasi ang away is hindi yan nakakatulong sa pag-resolve ng anumang bagay na problema. So, hanggang dito na lamang po and have a nice day. Bye-bye!